Alam mo, magkakaiba tayo ng kahulugan sa tagumpay. May iba, kapag may maayos silang trabaho, tagumpay na yun sa kanila. May iba din na kapag may tirahan lang sila at may masayang pamilya, tagumpay na yun para sa kanila. Yung iba ay malaking tagumpay na sa kanila ang gumraduate. Uulitin ko, iba-iba ang kahulugan natin sa tagumpay. Pero ang tagumpay ay isang bagay na pinagsisikapang makamit ng lahat. It makes you feel proud. Ito ang nagpapa-excite sa buhay mo. At ito rin ang basihan kung may nagbago ba talaga sa buhay mo. Paano mo dinidefine ang tagumpay? Bago mo ma-define ang tagumpay para sa iyong sarili, dapat kang gumawa ng isang listahan kung ano ang tagumpay para sa iyo at kung ano ang tagumpay para sa iyong pamilya. Pagkatapos mong isulat, sundin mo yon sa mga naaaksyong hakbang na maaari mong gawin upang makamit ang tagumpay na yon. Halimbawa, kung ang iyong tagumpay ay pagkakaroon ng isang maayos na trabaho na may mataas na sweldo, kung gayon ang mga potensyal na hakbang ay mag-aral ka ng mabuti upang ikay makapagtapos para ikay maging professional. O kung para sa iyo ang tagumpay ay maging writer, kung gayon ang mga potensyal na hakbang ay maaaring mag-practice kang bumuo ng idea upang may maisulat ka. Gayon pa man, ang tagumpay ay hindi basta na lang makamit mo na wala man lang pagsisikap. Ito ay isang mindset na dapat mong gamitin upang makamit ang iyong mga layunin at lumago ka bilang isang tao. At kailangan mong magsikap para makamit yon. Walang tama o mali kung pag-uusapan ay kahulugan ng tagumpay. Pero may mga hakbang na dapat mong sundin para magtagumpay ka sa buhay. Sa videong ito, ipapaliwanag ko kung ano ang maaaring kahulugan ng tagumpay. At talakayin natin ang 10 tips upang matulungan ka sa iyong personal na paglalakbay para sa tagumpay. Number 1, dapat committed ka. Hindi ka magtatagumpay kung paiba-iba ang kilos mo. Ngayon ganado ka, bukas pagod ka na. Hindi pa pwede yon. Be committed. Through commitment, you can gain motivation to pursue success. You should make a list that includes your goal. A list that includes your level of commitment to the goal and what you are willing to do to achieve that goal. Napaka-importanting mag-focus ka sa mga goals mo. Nakatutulong na maglaan ka ng hindi bababa sa 15 minuto bawat araw upang isipin mo ang mga goal mo sa buhay. At gawin mo yon, mapapanatili nitong sariwa sa iyong isipan ang iyong layunin at siguradong makapag-focus ka ng maayos tungkol dito. Kung committed ka talaga sa layunin mo, mahalagang matiyak na meron kang makatotohanang mga inaasahan sa iyong sarili at sa mga resulta nito. Hindi yung naghangad ka ng bagay na puro ilusyon lang. Dapat ang mga goal mo ay kapani-paniwala. Kung ang mga ginagawa mo ay hindi nagbubunga pagkatapos ng mahabang panahon, dapat mong ayusin ang iyong layunin nang naaayon sa kagustuhan mo at baguhin mo ang anumang kinakailangang mga hakbang. Hindi kasi pwedeng sumubok ka ng paulit-ulit sa parehong bagay kung alam mo namang hindi na nagwo-work. Kung minsan, maaaring kapaki-pakinabang na humingi ng suporta sa iyong mga kaibigan o miyembro ng pamilya sa pagtulong sa iyo na manatili sa iyong pangarap. Minsan kasi iniiwan natin ang ating pangarap dahil walang taong nagpapaalala sa atin o nagpupush sa atin. Pero kung wala namang sumusuporta o tumutulong sa'yo, itatak mo lang sa isip mo na kung gusto mo talagang magtagumpay, kahit nahihirapan ka na, kahit naguguluhan ka na, kailangan mo pa ring sumulong. Kasi para naman to sa ikakaunlad ng buhay mo. Number 2, matuto ka sa mga pinagdadaanan mo. Sa halip na mahigpit na pagtuunan ng pansin ang mga resulta ng iyong mga nagawa, pansinin mo naman ang mga maliliit na hakbang na kinakailangan upang makamit ang tagumpay na hinahangad mo. Kung ialaw mo lang ang iyong sarili na masiyahan sa maliliit na tagumpay, ang pag-abot sa iyong layunin ay magiging isang bagong pagkakataon sa bawat araw. At mas malamang na manatili ka sa tamang landas. Sa pamamagitan nito, matututunan mo ang mga bagong bagay at kapanapanabik na mga bagay sa iyong paglalakbay na makakatulong sa iyong paglago. Number 3, magsaya ka lang palagi. Alam kong may mga pangyayaring hindi nakakatuwa, pero parte na ito ng ating buhay. Hindi kasi tayo magtatagumpay kung hindi tayo dadaan sa masikip na daan. Kung napapagod ka na sa iyong paglalakbay, ibig sabihin na napaka-challenging ng pangarap mo. Hindi ka ba natutuwa niyan? Kung challenging ang pangarap mo, ibig sabihin malaki ang reward mo dito. Ngayong alam mo na ang pangarap mo ay challenging, mahalaga na panatilihing magaan lang ang iyong pakikitungo sa iyong sarili. Keep your goals light and fun in order to have an emotionally positive experience and in order to keep moving forward without losing perspective. Number 4, mag-isip ka lang ng positibo.
Developing a positive mindset is all about trusting yourself and trusting your ability to succeed. Kaya't napakahalagang palitan mo ang anumang negatibong iniisip mo ng mga positibo upang ma-motivate mo ang iyong sarili na patuloy na sumubok pa rin kahit anumang mga hamon ang dumating sa'yo. Isipin mo nga nung bata ka pa, hindi ka naman tumigil sa pagtayo at sa paglakad kahit ilang beses kang nadapa, di ba? Palagi kang tumatayo at palagi kang sumusulong hanggang dumating ang isang araw na natuto ka ng maglakad at unti-unti ka ng tumakbo. Napapansin mo ba na lahat ay hindi nangyayari agad? Lahat ay dumaan sa mahabang proseso. In your path to become successful, you are likely learning new things and thinking differently than before. Ang pangarap mo ay hindi mo makukuha sa isang araw lang, sa isang pawis lang, sa isang pagsisikap lang. Kailangan mo pang magsanay. Kailangan mo ng malupitang disiplina upang makamit mo ang iyong pangarap. So it is vital to think about the process positively. Number 5. Baguhin mo ang iyong pananaw. Minsan sa paglalakbay mo, kailangan mo ring baguhin ang iyong pananaw. Yes, you have to change your thoughts and your perspective to turn a challenging situation into a better one. Halimbawa, kapag nababad trip ka sa araw na to, subukan mong baliktarin ang kaisipan mo. Isipin mo na ito ang kaaya-ayang araw mo. Give yourself the opportunity and the time to think about your situation using only positive language. And see how much your day changes. Kapag gagawin mo lang to araw-araw, magbabago talaga ng pangmatagalan ang iyong buhay. Control your life, not the other way around. Number 6. Maging tapat sa iyong sarili. Kung alam mong ang iyong ginagawa ay hindi nagbunga, kailangan mong maging matapat sa iyong sarili tungkol sa kung bakit ito nangyari. Hindi mo pwedeng baliwalain ang lahat. Hindi ka pwedeng magbubulag-bulagan sa mga nangyayari. Hindi ka makakausad kung tinatrato mo lang ang lahat na parang wala lang. Matapos mong maintindihan ang lahat ng nangyari, subukan mong maghanap ng solusyon upang maitulak ang iyong sarili patungo sa tagumpay, upang mabuhay ulit ang iyong drive, upang mabuhay ulit ang iyong kagustuhan. Hamunin mo ang iyong sarili na lumabas sa iyong comfort zone. Tandaan mo to, kung hindi ka lumabas sa comfort zone mo, wala kang mararating sa buhay dahil wala kang matutunang panibagong bagay sa comfort zone. Number 7. Umiwas ka sa mga distractions. Ang daming distractions sa mundo natin. Hindi tayo makapag-focus sa ating layunin dahil napakaingay na ng ating mundo. Maingay sa social media, maingay sa bahay, maingay sa kapitbahay, maingay sa trabaho. Ang nakakalungkot, napakaingay pati ang isipan mo. Lumabas ka muna saglit. Pumunta ka sa matahimik na lugar upang maiwasan mo ang mga taong nakakapagpa-stress sa'yo. Patayin mo muna ang phone mo upang makapag-focus kang muli sa mga layunin mo. Patayin mo muna ang TV. Doon ka lang makipag-connecta sa mga taong may positibong impact sa buhay mo. Now is the best time to start changing habits so that you can focus on achieving success without distractions. Number 8. Magtiwala ka sa sarili mo. Alam mo, hindi mo pwedeng ipagkatiwala ang pangarap mo sa ibang tao. Kahit matalik mo pa yung kaibigan, kahit mga magulang mo pa yan, kahit asawa mo pa, walang ibang tao makakapag-angat sa buhay mo. Ikaw lang talaga ang makakagawa nun. Kaya't magtiwala ka sa sarili mong kakayahan dahil ibinigay yan ng Diyos sa'yo. Your success is a thing you must do on your own. It can be beneficial to rely on others for emotional support. But just as you have your needs, your friends and family have their own as well. So it is important to hold yourself accountable to achieve your goals and to make yourself happy. Number 9. Dapat may plano ka. Hindi ka magtatagumpay kung wala kang plano sa iyong buhay. Lalo na kung wala kang aksyon. Dapat may schedule ka kung kailan mo simulan at kung kailan mo tatapusin. Give yourself challenges according to your personal calendar. Halimbawa, ang plano mo, gusto kong makapag-ipon ng 3,000 sa buwang ito. Gusto kong mag-exercise simula ngayon. Itatag mo sa kalendaryo ang layunin mo. Even if you don't achieve your goal, you will have your starting point in your calendar and will see progress. If you plan your goals and track them in a calendar, you will always have proof of your progress. Having something tangible is a great motivator to keep working toward success. Number 10. Huwag mong pagurin ang sarili mo. Napaka-importanting mag-focus ka sa layunin mo. Pero huwag sanang umabot sa punto na pinapagod mo na ang sarili mo. Ang kalusugan mo ang iyong pundasyon para sa iyong tagumpay. Keeping your journey productive but also fun will ensure you are motivated without overworking yourself. Kung palagi ka lang nakaupo dyan
sabay pabalik-balik na iisipin ang layunin mo, para na rin dapat talagang gawin ang mga bagay sa halip na kagustuhan mo ito. Magkaiba ang kahulugan ng dapat lang sa hangarin mo talaga. Kailangang gawin mo ang layunin mo nang hindi pinipilit. Kasi nakakapagod yan. Mararamdaman mo naman yan sa puso mo. Continue to learn about how much you can grow and achieve to avoid getting burned out.